korupsyon sa bansang Pilipinas. Hanggang kailan mawawala ang korupsyon sa Pilipinas? Hindi multo ang pinakamalaking kababalaghan sa bansa. Korupsyon ang tunay na halimaw na patuloy na nagnanakaw sa pondo, pag-asa, at kinabukasan ng bawat Pilipino. Kapag pera ng bayan ang ninanakaw, buhay at kinabukasan ang ipinapahamak. Hindi sapat ang magalit lang. Hindi sapat ang magbulag-bulagan. Panahon na para maningil. Panahon na para magbago. Narito ang isang kwentong kababalaghan tungkol sa korupsyon sa Pilipinas. Sa isang bansang madalas salantain ng bagyo, lindol, at baha, may isang mas malakas na unos na hindi kailanman nawawala, ang korupsyon. Ito ang unos na hindi nagmumula sa kalikasan, kundi sa puso ng mga taong dapat naglilingkod sa bayan. Nagsimula ang lahat matapos ang isang napakalakas na bagyong tumama sa Pilipinas, isang bagyong nag-iwan ng libo-libong nawalan ng tahanan at daan-daang namatay. Maraming bansa ang nagpadala ng tulong, pagkain, gamot, pondo, makina, at mga relief goods na maaaring magligtas. Ngunit bago pa man makarating sa mga nasalanta ang mga kahon ng pag-asa, may mga kamay ng sumalo. At dito nagsimula ang kababalaghan. Sa bawat bodega kung saan inimbak ang mga donasyon, may kung anong anino ang gumagalaw sa gabi. Akala ng mga gwardiya ay mga daga lamang hanggang sa makita nilang bukas ang mga kahon, wala ang laman, at may malamig na hangin na dumaan sa kanilang batok. Hindi nila alam, ang mga kaluluwa ng mga namatay sa bagyo ay nagbabantay. Habang tahimik ang paligid, unti-unti nilang naririnig ang boses ng mga namatay, mahihinang bulong, umiiyak, nagmamakaawa. Ibalik niyo sa amin ang tulong, sa amin dapat yan. Pero hindi iyon pinakinggan ng mga opisyal. Ang tulong pinadala sa ibang direksyon, sa mga warehouse ng gobyerno, sa mga personal na opisina, at maging sa mga pribadong mansyon. Ibinulsa ang pera. Ibinulsa ang pondo. Ibinulsa maging ang pagkain dapat ay pangsuporta sa mga nagugutom. Hanggang isang gabi, habang nagbibilangan ng perang ligaw, ang isang mataas na opisyal ay nakarinig ng kaluskos. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang babae na nakalubog sa putik, basang-basa, at walang mata. Nakangiti. Gutom pa rin kami. Sumigaw ang opisyal. Pero walang nakarinig. Kinabukasan, natagpuan siyang nakadilat, nakaupo sa lamesa, at nakalagay sa kanyang kamay ang isang checklist ng relief goods, lahat may marka ng magnanakaw ako ng kaban ng bayan. Hindi tumigil doon ang kababalaghan. Sa isang opisina ng gobyerno, gabi-gabing nagbibilang ng koleksyon ang mga empleyado. Ngunit kada madaling araw, may naririnig silang kalansing ng barya. Pag binuksan nila ang ilaw, may lalaking nakaputi, sirang-sira ang katawan, at may nakasukbit na receipt na nakabaon sa leg. Isa siya sa mga negosyanteng nalugi dahil sa sobrang taas ng buwis na hindi man lang napunta sa bayan, kundi ibinulsa lang ng mga opisyal. Araw-araw, may naririnig silang halos sigaw. Hindi niyo pera yan ang bayan. At ilang empleyado ang napaulat na nagre-resign dahil sa bangungot na paulit-ulit nilang nakikita ang mga taong pinahirapan ng sistema. Sa isang proyekto naman ng flood control, tinipid ang materyales. Ang bakal na dapat makapal ay manipis. Ang semento, kalahati lang. Ibinulsa ang halaga ng kalahating kulang. Nang bumuhos ang ulan, hindi nagtagal ang istruktura. Gumuho ang pader ng flood control, nilamon ang mga bahay, at 10 ang nalunod. Simula noon, bawat gabi, sa lugar kung saan gumuho ang pader, naririnig ng mga residente ang sabay-sabay na pagkatok. Na para bang may kumakatok mula sa ilalim ng lupa. At kapag may opisyal na dadalaw para mag-inspeksyon, biglang nagbabago ang hangin. Lumalakas. Lumalamig. At may boses na bulong-bulong. Ibinulsa niyo ang buhay namin. Maging ang presidente ng bansa ay hindi nakaligtas. Kilalang-kilala siya sa pagkamayaman, higit sa dapat. Sa tuwing may proyekto, may nawawala. Sa tuwing may pondo, may umaatras. Sa tuwing may pangako, may natatabing lihim.
Isang gabi, habang mag-isa siya sa kanyang opisina, may narinig siyang mga yabag. Paglingon niya, nakita niya ang libo-libong mukhang basang-basa sa ulan, lahat biktima ng kapabayaan. Lahat nakatingin sa kanya. Sa'yo napunta ang tulong pero kami ang namatay. Napasigaw siya ng ubod lakas. Pero walang nakarinig. Wala ring nakakita sa mga espiritu maliban sa kanya. Kinabukasan, nagising siyang may nakaukit na salita sa mesa ng kanyang opisina. Magnanakaw ako ng kaba ng bayan. Makalipas ang 1 taon. Tumahimik na ang mga multo na akala ng mga opisyal ay tapos na ang kababalaghan. Akala nila ay saglit na takot lang, pansamantalang bangungot na kaya nilang pagtakpan, tulad ng lahat ng kanilang kasalanan. Ngunit nang lumipas ang mga araw, linggo, at buwan mas lumala ang mga nangyayaring kababalaghan. Sa isang lungsod kung saan unang nawala ang mga donasyon, may mga driver ng truck na nag-ulat ng kakaiba. Habang binababa nila ang mga kahon ng relief goods sa isang warehouse, may biglang kumalabog mula sa loob. Akala nila'y mga daga, pero nang buksan nila, wala nang laman ang mga kahon. Sa isang tanggapan ng gobyerno, may opisyal na kilala sa pagtanggap ng suhol. Tuwing madaling araw, siya lang ang naiwan sa kanyang opisina, nagbibilang ng pera, tinatago sa brown envelopes, itinatransfer sa ibang accounts. Isang gabi, habang nagbibilang, may nadinig siyang mabagal na tunog. Akala niya itulo lang ng aircon. Nang tumingala siya, hindi tubig ang tumutulo sa kisame kundi putik. At sa loob mismo ng kisame, may nakasilip na mga mata, gaano man niya ipikit ang kanyang mata, iyon at iyon ang nakikita niya. Mga matang nalunod sa baha. Mga matang lumubog sa putikan. Mga matang dapat sanay na iligtas kung hindi ninakaw ang pondo. Napasigaw siya. Tumakbo palabas. Pero nang pagbuksan niya ng pinto, baha sa loob ng building. Mabaho, itim, at unti-unting tumataas. Sinubukan niyang umakyat sa mesa, pero hinila ang kanyang paa, may mga braso, mapuputik, may sugat. Hinila siya pababa. Nang matagpuan ng opisyal kinabukasan, nakasubsob siya sa mesa, tuyo ang lahat pero sa paligid ng kanyang upuan ay may marka ng tubig. Pero ang nakakatakot, nakasulat sa dingding gamit ang putik. Isa akong magnanakaw ng pondo ng Pilipinas. Sa ibang barangay naman, isang kongresista ang kilala rin sa paggamit ng ghost employees para mangurakot. Pero isang gabi, habang papasok siya sa elevator ng kanyang kondo, may sumama sa kanyang babae, nakatalikod, nakayuko, basa ang buhok. Hindi siya nagsalita. Lumingon ang babae. At bumagsak ang panga ng kongresista. Wala itong mukha. Ngunit tenga lang ang laging gumagalaw, parang nakikinig ng mga bulong mula kung saan. Bumuka ang bibig nito sa gitna ng leeg. At mula roon lumabas ang daan-daang boses. Inilista mo kami pero hindi kami totoo. Hindi kami buhay. Pero ikaw ang papatay namin. Kinabukasan, natagpuan ang kongresista na nakaluhod sa hallway, halos walang malay, paulit-ulit na sinasabi. Hindi sila totoo pero hawak nila ako, hindi sila humihintoy. Pagbalik ng CCTV footage, nabura ang buong file. Pero naroon ang mga bakas ng putik sa sahig at isang patak ng dugo. Ang presidente sa Pilipinas. Ang pinakamalaking kababalaghan ay sa mismong Malacanang. Isang gabi, habang nag-iisa ang presidente sa kanyang silid, biglang tumigil ang lahat ng ilaw. Nag-brownout, ngunit tanging kanyang opisina lang. Sa gitna ng dilim, may narinig siyang mga yabag. Mga hakbang na mabigat, parang tubig ang pinanggalingan. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak ang isang maliit na flashlight. Ngunit nang sindihan niya yon, napapaligiran na pala siya. Libo-libong anino. Lahat may hawak na kahon ng relief goods, resibo ng proyekto, litrato ng baha, at kandilang patay. Lumapit ang isang multo, tuyo ang balat, malalim ang mata, may hawak na planong ng flood control project na kinurakot ang budget. Lahat ng ninakawan mo, babalik sa'yo.
Paglingon ng presidente sa salamin, hindi niya nakita ang sarili niya. Multo ang nakita niya. Sinigaw niya ang pangalan niya, halos sumigaw ng tulong, pero walang boses na lumalabas. Tanging hikbilang ng mga biktima ang naririnig. Kinabukasan, nagising siya sa kanyang opisina. Ngunit ang lahat ng dokumentong nakakalat ay may isang pulang marka. Magnanakaw ako sa pondo ng ating bansang Pilipinas. Habang patuloy ang korupsyon, dumarami ang multo. Dumarami ang nagbabantay. Dumarami ang nagagalit. At sa Pilipinas, kung saan araw-araw may nawawalang pondo, may nasisirang proyekto, at may nagugutom dahil sa pangungurakot. Hindi na tao ang nagbabantay. Mga espiritu na. Mga biktima. At balang araw. Ang sinumang magnakaw muli ay hindi na lang makakarinig ng bulong. Kundi papatayin sila ng mga multo. Dahil sa bansang talamak ang korupsyon. Mas talamak ang paghihiganti ng mga patay. Nang umabot na sa puntong halos gabi-gabing may misteryosong pagkawala, pagkabaliw, at pagkatok mula sa hindi nakikitang mundo, unti-unti nang kinabahan ang mga nasa kapangyarihan. Hindi sila natatakot sa batas, hindi sila natitinag sa media, at hindi sila nanginginig sa reklamo ng bayan. Pero sa multo, sa mga boses, sa mga aninong sumusunod sa kanila saan man sila magpunta, doon sila natuto. Isang umaga, nagtipon ng ilang opisyal sa isang maliit na kapilyang matagal ng sarado. Pagpasok nila, sinalubong sila ng malamig na hangin at katahimikang tila nakabantay. Sa gitna, may isang lumang pari, tahimik, payapa, at tila may alam sa mga nangyayari. Hindi matatapos ang paghiganti ng mga kaluluwa kung hindi ninyo ayusin ang inyong kasalanan. Ito ang tanging sinabi ng matandang pari. Hindi nila alam kung pari ba talaga yon o espiritu rin. Kasi paglingon nila muli, wala na ito. Pero naiwan ang isang maliit na papel na may nakasulat. Simulan niyo ang ibalik at sila'y titigil. Dito nagsimula ang hindi inaasahang himala. Unti-unting nagbalikan ang ilang opisyal sa kani-kanilang tanggapan, pero hindi para mangurakot, kundi para isauli ang kanilang ninakaw. May nagpakita ng lihim na accounts. May nagbalik ng perang nasa vault. May naglabas ng mga kahong relief goods na itinago. May nagbalik ng proyekto sa tamang kalidad. Isang himalang hindi nagawa ng batas, pero nagawa ng takot, kahihiyan, at konsensya. At isang gabi, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang buwan ng kababalaghan, tumigil ang pagkatok mula sa lupa. Tumigil ang pag-iyak sa hangin. Tumigil ang malamig na hangin sa bawat opisina. Pero isang hapon, nagpakita muli ang mga espiritu. Hindi na sila galit. Nakabaka sa kanilang mukha ang masaya. Sa harap ng City Hall, habang ibinibigay ng gobyerno ang unang batch ng tunay na relief goods sa mga nasalanta, biglang lumamig ang hangin. Tumigil ang lahat. At dahan-dahang lumitaw ang mga anino, hindi para manakot, kundi para manood. Isang batang multo ang lumapit sa piling opisyal. Ngumiti. At saka naglaho. Isa pang babaeng multo, ang humawak sa balikat ng isang engineer na dating nangurakot sa flood control. Pagkatapos ay biglang naging liwanag at naglaho. At ang pinakamatindi. Sa Malacanang, habang pumipirma ang presidente sa batas na magpapalakas sa anti-corruption efforts, may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likod. Hindi galit kundi parang nagpasalamat. Tanging isang bulong ang narinig niya. Maraming salamat, sa wakas matatahimik na kami. Simula noon, may kakaibang nangyari sa Pilipinas. Mas mabilis na natatapos ang mga proyekto. Mas maayos na naipapamahagi ang tulong sa mga nasalanta. Mas takot ang mga opisyal sa multo kaysa sa pagnanakaw. At mas nagagawa ng mga leader ang tama, kahit paminsan ay napipilitan dahil alam nilang may bantay na hindi nakikita. Dahan-dahang bumalik ang tiwala ng tao. Unti-unting gumanda ang takbo ng proyekto. At sa bawat munting pagbabago, humihina ang presensya ng mga multo. Hanggang sa isang araw, tuluyan nang nawala ang kababalaghan. Sa huling gabi bago tuluyang mawala ang mga multo, may isang malaking liwanag ang bumaba sa kalangitan ng isang barangay na dati binaha ng malala dahil sa kinurakot na flood control project. Sa gitna ng liwanag, tila may mga aninong umaakyat, mga babaeng multo, batang namatay sa baha, mga driver, mga magulang, mga matandang nalunod. At lahat sila nakangiti.
Habang naglalaho ang huling multo, narinig ng mga tao ang isang bulong, hindi nakakatakot. Bantayan niyo ang bansa para hindi na kami bumalik. At mula noon, nagkaroon ng pag-asa. Isang bansang dati puno ng dilim. Unti-unting nilamon ng liwanag. At ang korupsyon na minsang kinatakutan ng bayan. Ngayon ay kinatatakutan ng mga gumagawa nito. Dahil alam nilang kapag bumalik sila sa pagnanakaw, babalik din ang mga multo. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.